Kay Mama Di Banat. Okay, let's na proceed to intentional abortion. Ito na. Intentional abortion is committed by any person, ibig sabihin any person who shall intentionally cause an abortion by, ito tatlo. Matatlong way. Ha? Matatlong way sa intentional abortion. By using any violence upon the person of the pregnant woman. Gumamit ka ng karahasan yung sa buntis, kaya siya nalaglagan ba? Isa po lang violence, diba hilot? Ba hinihilot? O violence yan. Pangalawang way ay acting, but without using violence. Ito naman, hindi ka gumamit ng karahasan. Without the consent of the woman, hindi alam ng babae. Hindi alam ng babae, administration of drugs. Nilagyan mo ng pampalaglag. Parang gamot, yung inumin niya, pero hindi niya alam na naglag. Ayan yung pangalawang way. Dito sa unang way, violence ang ginamit. Dito sa pangalawang way, drugs. Pangatlo, by acting, by administering drugs of beverage with the consent of the pregnant woman. Dito naman, nilagyan mo ng pampalaglag yung iniinom o kinakain ng buntis. Tapos alam din ng buntis. May consent din ng buntis. Yan yung tatlong klase. Malamang magkakaibayan sila ng penalty. Kung tanongin nyo ako sa penalty, hindi ko alam. Hindi ako nag-memorize ng penalty. Abortion, simple definition ng abortion. Karanas define abortion as the willful killing of the fetus in the uterus or violent expulsion of the fetus from the maternal womb, which results to the death of fetus. Elements of intentional abortion, may buntis malamang. Kailangan may buntis na abortion eh. That the violence is exerted or drugs or beverages administered or that the accused otherwise acts upon such pregnant woman. May violence ka na ginamit or may drugs ka na in-administer dun sa buntis. That as a result of the use of violence or drugs na ginamit mo upon dun sa babae na buntis, namatay yung fetus, pwedeng nasa abang na sinapupunan or pwedeng sa pilitang pinalabas, having been expelled from. That abortion is of course intended, kaya intentionally, dapat intended. Kasi meron tayo tinatawag na unintentional abortion mamaya. Ito, example ng abortion by administration of abortive drugs. Si A, believing that the child, si A, naniniwala siya na yung bata sa sinapupunan ng babae, ay was a sort of fish demon, diba? Demonyo daw. Siguro si Rena. Nilason. Ginagawa sa herbs. Pinainom ng herbs na lason, 2 hours after, she gave birth to a child, 3 months advance. Diba? 3 months pa lang sa pilitang in-expel dun. Dahil dun sa aborted drugs. Yan lang kasi intentional abortion, may intention. May intention, gumamit ka ng violence, hindi man violence, drugs, abortive drugs. An unintentional abortion committed by any person who shall cause an abortion by violence, but unintentionally. Elements na unintentional abortion. May buntis, malamang may buntis yun ulit. That the violence is used upon such pregnant woman without intending an abortion. Gumamit ka ng violence sa kanya. Sinapak mo siya. Asawa mong buntis, sinapak mo. May violence yan, sinapak mo eh. Yung violence dapat intentionally intentional mo na in-exert yung violence, intention mo na suntukin siya. Pero hindi mo intention na malaglagan siya. Sa intentional abortion doon. That as a result of the violence, the fetus, namatay yung fetus, pwedeng sa tiyan or pwedeng having been expelled from. O yan yung elements ng unintentional abortion. Tarangin ko kayo, may tanong ko sa inyo. Asawa mo buntis, asawa mo buntis. Ang nangyari dun sa asawa mo buntis, pinagmumura mo. Mapinagbantaan mo, putang ina mo, papatayin kita. Dahil sa pagbanta mo, kinabahan yung babae na nervyos na laglagan. Matik, hindi naman intentional abortion yun, wala kang ma-intention. Pero tanong, pasok mo yun sa unintentional abortion, pinagbantaan mo yung asawa mo kaya nalaglagan. Pasok ba? Yes, sir.
Kasi, pasok. Sir. Wag ganun yung tanongan sa board, no? Wag ganun, no? You threatened your wife. Yan nasa salisa. You threatened your, for example, yung given scenario, there is a pregnant woman. A man threatened that pregnant woman. As a result of that threat, the woman was abort or the fetus dies in her womb. Ganun yung facts. Wow, ano ba yun? Unintentional abortion or hindi? Okay. Dalawin ko kaya, tinan yung element number 2. Basahin yung element number 2 sa unintentional abortion. The violence is used upon such pregnant woman. Yung threat, violence ba yun? Yung threat, yung threat mo, yung threat na papatayin kita ng ina mo, hindi yung violence. Kasi sabing violence, physical force, tinulak, sinuntok, sinampal, yun yung violence. May physical contact. Yung verbal, wala yun. Kapag nakunan siya, walang abortion. Walang unintentional abortion, wala ring intentional abortion. Ang meron doon, grave threat. Grave threat lang. Parang pag sir, pag pinalaglag na mismo dun sa doktor ganun, tapos 3 months pa lang. Pag pinalaglag niya mismo doon sa doktor, tapos babae mismo, siya mismo nagpalaglag. Yes sir. Yes sir. Madadaanan natin yan. Ito yan, Tanong. Sige, wait lang. Yung tanong mo ba, Disney, pot mo na madadaan natin mamaya yan. Tanong mo na. Ano sir, pag tinutukan ng baril sir, tapos hindi niya intentional na i-abortion yung bata sir? Tinutukan lang ng barel? Wait, yes sir. Hindi pinaputok. Hindi sir, hindi. Grave threat. Nalaglag yung bata sir, nalaglag. Nalaglag sir. Yung sinasabi ba din na tinutukan, parang nagbanta lang din. Grave threat lang pa din. Kung sa papatayin kita, tinutukan grave threat. Pero kung tinutukan mo lang, other light threat, na may discuss natin yung mga. Kahit Sabi ko nalaglag yung bata sir. Panalaglag ang bata, panalaglag talaga dahil doon sa pagtutok mo ng baril. Ang tanong, huwag mo lang iampas yung baril kasi pag inampas mo yung baril, violence na yun. Pag sabing violence, merong physical contact. May physical contact. Pagka bunganga lang, tutok lang, walang violence, walang unintentional abortion doon. Kailangan may violence na in-exert, may contact. Tanong sir. Tanong. Sir, paano sir, halimbawa premature yung baby tapos lumapas na siya ng 7 months. Nakakabit sir yung congenital cord tapos namatay sir yung baby. Ay, ganda yun mga badyo. Premature yung baby. Yan nga, sabi mo, 7 months. Tapos, yung bata, depende. 7 months na premature, nakakabit pa yung umbilical cord, tapos pinatay mo. Ang bata na yun is hindi niya pa kayang mabuhay independently na hindi nakakonekta sa mother. Considered pa siya as fetus. Considered pa siya as fetus. Pag pinatay mo yung bata na nakalabas na premature, yung hininga niya nakakonekta pa rin sa nanay niya doon sa umbilical cord. Pag pinatay mo, abortion. Hindi, considered pa rin as fetus. Pero pag yung bata na yun at premature, kahit 7 months, kaya niya na mabuhay sa sarili independently kahit di na nakakabit doon sa umbilical cord. Pag pinatay mo yun, infanticide. Pero pag hindi niya kaya mabuhay, matanong-tanong. Thank you sir. Sir, anong kaso ng kwan sir, ng doktor Pugkwan, pag nanganganak yung isang babae, natanggal yung ulo nung kwan? Anong kaso ng lalaki kapag panganak ng tanggal yung ulo? Sir, nung nilalabas yung bata, tapos Wait lang, isipin ko muna saglit. Reckless imprudence resulting abortion, sir? Reckless abortion, depende kung ilang buwan. Depende kung ilang buwan. Kasi kung mga ganun, 7 months, 6 months, pwede siya may abortion. Pero pag 9 months, pwede siyang pumasok sa reckless imprudence resulting to infanticide. Diba? Kung mga 9 months, o mga nasa saktong buwan na. Diba? Ngayon yung pagkakalam ko ba di sa tanong mo, hindi ko lang encounter yun,
Ang pagkakalam ko, di ba pag pumatay ka ng less than 3 days old or less than 72 hours old, o infanticide. Kaso nagawa niya recklessly dahil sa pabayaan na siguro natanggal yung ulo. Pwede siya kung reckless ang pagkahugot niya, baka pwede siyang bumasok sa reckless imprudence resulting to infant. Yun yung alam ko, buddy. Ay, hindi ako sure. Ko-confirm natin yun. Kasi yan, sir, may concern sa balita mismo. Napanood I natin think pwede yan. Yun yung pinakalam ko na pwede yung kaso. Meron siyang criminal case, may civil case siya doon. Yun yung alam ko na pwede yung kasuhan niya. Infanticide. Saying sa edad. Less than 72. Meron pa yan. 7 months sa premature. Nakalagay sa incubator. Kung naanak mo yung incubator, ibig sabihin yung bata, hindi niya pa kaya mabuhay ng sarili niya. Nakaka-incubate siya eh. Hindi pa siya nakakahinga ng sarili niya. 7 months sa incubator. Within 24 hours, pag pinatay mo yung bata na nasa incubator, within 24 hours na moment na pinana siya, pag pinatay mo siya doon, wala nang umbilical cord, wala nang umbilical cord. Pag pinatay mo yung bata doon sa incubation, within 24 hours, abortion. Pero after 24 hours na nasa incubation na siya, pag pinatay yun, infanticide. Yan yung sa, baka matanong sa inyo. Sir, pasok din ba sa intentional abortion, sir, yung mga yung umaangkas sa motor ng babae, tapos yan parang nalaglag, sir, ganun? Possible. Baka maangkas sa motor yung babae, depende sa driver. Kung reckless yung driver, mas angkas. Kung reckless yung driver, babaya. Reckless yung prudence resulting to unintentional abortion. Namatay. yung buntis yung nagmotor. Kung buntis yung nagmotor, ang unintentional abortion kasi mga body ito yun, no? Dito sa unintentional abortion kasi body, hindi siya pwedeng makomit ng mismong pregnant woman. Hindi niya pwedeng makomit sa sarili niya yung unintentional abortion. Paano pag buntis mismo? Wala, accident. Ang mayroon yung accident. Kasi hindi pwede makomit na mismong buntis sa sarili niya yung unintentional abortion. Pwede yung intentional abortion. Kasi absorb, sir. Okay, proceed na sa kabilang topic. Yun sa mga tanong nila, buddy. Grabe yung mga imahinasyon niya, no? Ito, there are man points a gun, but yung points a gun at a pregnant woman, tinutukan ng baril, at the same time telling her that he will kill her because dahil sa takot, she suffers an abortion. Ayan, the offender is guilty of threat lang, or grave threat. Hindi pwedeng Ito. The accused who struck a woman 3 months pregnant in her hip with a battle causing hemorrhage and miscarriage was guilty of, ito na, unintentional abortion. Ba? Kinampas ng bote sa pagiliran, yung may violence, may contact eh. Pero yung violence, intention, pero yung abortion, hindi niya intention. Unintentional abortion yung lalaki. Meron tayong unintentional abortion through imprudence. Yun na, yung kagaya nito kanina, yung lalaki na driver, pabaya siya. Ayan nalaglagan yung asawa niya, pabaya siya eh. Sarap din mag-aaral ng bukto mga bali, no? Naturo pa to sa mga representar ng mga ganito. Mapagka may sarap din aralin, no? Kasi basic na sa inyo ito pag naturo to sa inyo. Ito yung badi. Sir, paano pag babae mismo ang nagpalaglag sa sarili niya? Ito nakapapasok sa 258, may sariling article. Abortion practiced by a woman herself or by her parents. So dito siya mismo ang naglaglag sa sarili niya, hindi kaya magulang niya. Elements that there is a pregnant woman who has suffered an abortion. That the abortion is intended. That the abortion is caused by the pregnant woman herself. Or by any other person with her consent. Pwede sige, pilot ako palaglag mo. Sa ibang tao, pero kung may consent niya. Or any of her parents with her consent for the purpose of concealing dishonor.
Kaya pala pinalaglag para itago yung kahiyan. Siguro iniwan ng asawa. Iniwan ng asawa. Kaya pinalaglag. Article 258. Dito yung papasok. Meron tayong tinatawag dito na only the woman or any of her parents is liable under Article 258 if the purpose of the latter is to conceal dishonor. Mitigating for pregnant woman, not mitigating for parents. Ang nangyari dito, pag pinalaglag ng babae yung yung sinapupunan niya, na sanggol yung sinapupunan niya, kaya niya pinalaglag is to conceal dishonor para itago yung kahiyan. Meron mitigating circumstances yun. Imbis na medium yung penalty, maging minimum na lang. Napanood yun naman yung book 1 ko, diba? Sinento yung book 1 din, sinama ko na. Hindi na ako nag-discuss yung book 1 kasi yun na yun. Napansin nyo, sunod-sunod na yun. Mga Jimaan. Di ba yung Jimaan na himay natin nga na doon? O, tanong-tanong. Sir, kasi po hawak po namin aklat, sir, yung ano siya, sir, 2590 and 258. Ano nangyari sa 259? Ano na? At sa aklat na 259 yung ano, sir, abandoned this by woman herself or by her parents. Article 258 sa amin, sir. Sa libro nyo? Sa notes nyo? Wait lang. Wait lang. Search ko muna. Article 259. RPC. Tama yung akin. Baka na-typo lang yung libro niya. Typo lang yan. Ito yung tama. Hindi ko sabing mali yun. Baka typo lang yun. Anyway, wala naman ang article. No need to memorize kung anong article. Basta alam niyo yung short practice ng womaners na. Tama to, tingnan sa Google. Tama to. Baka na-typo lang yung notes niya. Anyway, wag nyo na kapisaduhin yung article. Kung anong article siya. Ang parang alam nyo yung konsepto na itong abortion practice by woman herself or by his parents. Ito daw ang sabi ni Buddy, paano sir pag doktor? Ito yung mga doktor, abortion practice by a physician or midwife by dispensing of aborted drugs. Ito yung elements. May buntis, na nagsuffer ng abortion, intended yung abortion, that the offender who must be a physician or midwife causes or assist in causing the abortion. Tumulong sila para ma-abort yung fetus. That said physician or midwife takes advantage of his scientific knowledge. Ginamit yung kaalaman niya sa medicine para malaglag. Ito yung doktor, kaso ng doktor or midwife. Iba-iba, separate article. Tanong. Alam ka, hindi ko marinig. Lapit mo yung ano sa speaker. Yung example na nagpalagdag yung bahay sa ng Christian na tapos ayaw ng Christian pinatukan sa ng bahay Hindi ko tips, blurred. Japan. Hindi ko marinig. Gitigit mo yung sa speaker. yung ba sir, yung palaglag na babae pinilit niya yung physician sir na palaglag kaso ayaw ng physician sir. Tapos tinatukan niya sa baril tinatukan niya sa ulo sir yung sa physician. Manginayabol ba sir yung physician sir? Ganito yan, pag kinasuhan yung babae buntis, grabe yung mga imagination babae buntis, pinilit niya yung physician or doktor na palaglag yung sa sinapupunan niya. Ayaw ng doktor, tinatukan niya yung doktor.
O hindi na ipapalaglag ng doktor, babarilin niya yung doktor. Ngayon, napilitan yung doktor na operation na palaglag yung sanggol. Ang mangyari, pag kinasuhan yung doktor ng Article 260, ang depensa ng doktor is pwede siyang magkaroon ng defense na uncontrollable fear sa GMA. Exempted yung doktor, wala siyang liability. Kasi due to uncontrollable fear, tinutukan siya eh. Walang freedom sa part niya. Diba sa krimen, may free intent, freedom, tsaka intelligence. Tatlo sa dulo. Mawala yung tinatawag na freedom kasi tinututukan siya. Baga, an act done by me against my will is not my act. Yung ginawa ko na labag sa kalooban ko, hindi ko gawa. Actos mi facto in vito, non-news actos. Di ba, may ganun-ganun pa yung diba? Yan yung sagot sa tarong baling wala. Hindi mananagot yung the doctor sa Article 60 kasi due to uncontrollable pero exempting circumstances yan sa GMA. Exempting mo. Ano nyo, panoorin nyo yung book 1 na. Panoorin nyo yung book 1. Na-post ko na din yung book 1. Panoorin nyo. Sir, tanong, sir. Sige, tanong. Sir, what if, sir, ni-strike mo yung buntis, sir, tapos namatay yung buntis, sir, tapos namatay rin yung, yung baby sa loob ng tiyan. Injured, sir, namatay silang dalawa. Kung ganun lang ang tanong, kung ganun lang yung facts mo, in-strike mo yung baby, in-strike mo yung buntis, namatay yung buntis, tsaka namatay yung sanggol, pa isa mong strike. Sa isa mong strike, dalawang krimen ang nangyari. Diba? Sa isa mong strike, dalawang krimen ang nangyari. Unintentional abortion, tsaka homicide doon sa babae. Ano tawag doon sa isang act, dalawang krimen ang nagbunga? So, nag-aaral ng bukwan. Compound, sir. Compound. So, nag-aaral diba? Compound crime, complex crime, di ba? Complex crime of, di ba sa complex crime may compound crime? O yun, compound crime. Ang tamang sagot doon is complex crime of homicide with unintentional abortion. Kasi sa isang act niya, dalawang krimen ang nagbunga. Balikan yung bukwa na tawag ng complex crime, compound crime. Madawal yung compound crime tsaka complex crime proper. Diba? At least naalala niya, di ba? Magaling. Tanong, sir. Yung bukwan, huwag niyo kalimutan yung bukwan. Na-post ko na yung bukwan sa nasend ko na rin. Naimayan dun lahat. Article 48. Complex crime. Tanong. Yung sit A, sir, yun na yung book 1, sir. Na-post ko na rin yung book 1. Ito ba dito? Iba pa yung book 1 sa set A. Tapos yung set A sa book 1, inugot ko rin. Nilipat ko sa set B nyo. So, pero parehas lang. Di ba ito? Pinost ko na sa GC nyo to. Yan, di ba ito? Yan, dinugtong ko na lang yung book 1 ko sa set A tsaka yung book 2 ko dito. Kasi yung book 1 ko sa set A pa. Yun na yun. Wala na ako i-discuss na iba. Yun na talaga. Lahat na yun doon. I-discuss ko ulit. Panoorin nyo na lang. Andun lahat. Thank you, sir. Attempted, prostrated, consummated, accomplice, accessory. Nandun na. Discuss ko yan doon. Panoorin nyo na lang. Naima yan doon. Maganda nga yun kasi yung ginawa ko yung video sa book 1 kasagsagan para nung malawak pa yung utak ko sa book 1 kasi ngayon medyo dami na ako nakalimutan. Hindi ko lang tackle. Doon lahat naka-record naman. Marami na ako nakalimutan na example. Ngayon doon, ima yan doon. Okay, proceed tayo. Ang salita mo, tuwing yung lamuna ako. Ang dalawa yan, di ba? Ito yung unang elements pag sa physician. Physician or midwife. Sa pharmacist naman, iba naman. That the offender is a pharmacist. Alam mo yung pharmacist, di ba? That there is no proper prescription from a physician. Wala naman prescription ng physician. Nagbigay siya ng aborted drug doon sa buntis. O dito pa rin liable sa Article 260. Yung pag yung pharmacist na benta ng pampalaglag. Okay, let's proceed to mutilation.
The mutilation means the lopping or clipping of some body part of the body. Yung pinutol mo. Yung pinutol ka. Ito. Mutilation committed by any person who shall intentionally mutilate. May pinutol ka. Mutilate another by depriving him either totally or partially some of essential organ of reproduction. Or any other intentional mutilation is also punished. Ito may dalawa, may two kinds of mutilation na based sa definition ng Article 262. By intentionally mutilating another by depriving him either totally or partially some of essential organ for reproduction. Ano ba yung essential organ for reproduction? Ano yung organ for reproduction? Sa lalaki, itlog, testes, saka penis. Sa babae, ovary. O pag pinutol mo yan, kinapon mo yan, patay ka, mutilation ka, mas mabigat yung penalty. Ito yung elements, so ano number 1? Tatotay na yung number 1, ito yung elements niya. Elements of mutilation na first kind. That there be castration, ibig kinapon, pinutol yung ari mo. That is mutilation of organs necessary for generation or pagpaparami, such as penis or ovary sa babae. That the mutilation is caused by purposely and deliberately, that is to deprive the pregnancy some of essential organ for reproduction. Yung element number 1. Yan yung mga elements dito sa number 1. Sa number 2 naman, by intentionally making other mutilation, that is by looping or clipping off any part of the body of the offended party other than essential organ for reproduction. To deprive him of that part of his body. Okay. Madalawa yung unang klase ng mutilation, kinapon. Pangalawang klase ng mutilation, pinatulang ka ng any body parts. Pinutol yung tainga mo, pinutol yung daliri mo, pinutol yung kamay mo, yan. Mutilation yan. Hanggang na, mutilation, basic. Kapag natin sa serious physical injury, natandaan nyo lang dito, what are serious physical? Tatlo yan ba? Serious, less serious, saka slight. Ano ang pinagkaiba ng tatlo? Manig. Tandaan nyo ito Ito lang. When the injured persons become ill or incapacitated, diba? Nabaldado siya. Nabaldado at hindi siya incapacitated for labor for more than 30 days but not be more than 90 days as a result of physical injuries. Tandaan nyo lang yan. Hindi siya makapagtrabaho more than 30 days. Serious physical injury. Nung pagbugbog mo sa kanya, hindi na siya makapagtrabaho more than 30 days. More than 30 days serious physical injury. Pero walang bisa yung 30 days. Ang tao ay nabaliw. Pagsuntok mo, nabaliw. Naging imbecile, naging isip bata, naging impotent. Ba? Kasi pag pinutulan mo, mutilation, pero pag sinuntok mo sa itlog, serious physical injury, nabaog siya, naging impotent, serious physical injury, or nabulag, dahil doon sa physical injuries yun, serious physical. Dalawang araw, 3 araw, mawala ng pakay dito sa more than 30 days kung nabaliw, naging imbecile, naging impotent. Pag sabi impotent, baog, nabulag, serious physical injury yan. Hindi na makapagsalita, hindi na makaamoy, nasira na yung sense of smell, nawala yung isang mata, natanggal yung mata, hindi na magamit yung kamay niya, yung paa niya, magiging serious physical injury. There must be no intent to kill. Pag suntok mo, dapat walang intent to kill. Kasi pag may intent to kill, patay, baka attempted homicide yan. Hindi yan serious physical injury. Pwede siya maging frustrated. Ba? Ayan, serious physical injury. Meron din tayong administration of injurious substance or beverages. Iba naman to, tinan nyo That the offender inflicted upon another any serious physical injury. O, mapag-inflict ng serious physical injury doon sa isang tao. That it was done by knowingly administering to him any injurious substance or beverages or by taking advantage of his weakness, mind, or credulity.
that he had no intent to kill. Dito naman, may nilagay ka na gamot na ininom niya. Dahil sa gamot na binigay mo doon, na nagkaroon ng serious physical injury sa part niya, hindi na siya makapatrabaho, malabulag, nabingi. O ito yan, dito yan to sa explore, administration of injurious substance or beverages, yan pasok. So dito kanina gumamit ka ng physical, dito gumamit ka ng physical force, dito substance, tanong. Sa physical injury sir, sa pagkabingi, dapat ba dalawang tinga o isa lang? Kahit isa lang. Kahit isa lang o kahit to. When tayo, basahin natin. When the person's injured, becomes deformed, banayupi yung ulo, nabungi yung ngipin, o deformed, loses any other member of his body, loses the use thereof, yan na body. Nawala na ng function yung tenga mo kahit isa lang, kahit isa. Serious physical injury. Na-deform, yan, nabungi. Dito kasi ba, sa 263, physical, mapinisikal mo talaga dito, substance ang ginamit to para mapaproduce ng serious physical injury. Dapat walang intent to kill, nilagyan mo ng pampasakit ng inumin niya. Basta wala na intent to kill, kasi pag may intent to kill, baka maging frustrated murder yan. Kasi gumamit ka ng lason eh. Injurious substance, di ba? Poisoning pa rin yan. Papunta naman tayo sa less serious physical injuries. Committed by any person who shall inflict injuries upon another which shall incapacitate the offended party for labor for 10 days or more. Tandaan nyo lang Pag less serious physical injuries, hindi siya nakapagtrabaho, hindi niya kaya makapagtrabaho ng 10 days to 30 days. Kasi dito sa serious physical injury, more than 30 days, ibig sabihin 31 days pataas. Sa less serious, 10 to 30 days. Then, dito sa slight physical injury, 1 to 9 days lang, hindi siya makapagtrabaho. Slight lang. Ang magdedetermine yan, doktor, hindi tao Tandaan nyo lang mga badi, simple lang yan. Simplihan natin. Sa slight physical injury, nung binugbog mo yung tao, sinuntok mo, hindi na siya makapagtrabaho. 1 to 9 days. Less serious physical injury, 10 to 30 days. Serious physical injury, more than 30 days or 31 days pataas. Pero pag nabulag, nabaog, nabingi, na-deform yung mukha, nabungi, ma-take serious physical injury, yun wala pakalam sa araw yun. Yan lang tandaan nyo. O 3 kinds, maniga. May 3 klase ng slight physical injury. Slight ang pinag-usapan Physical injuries which incapacitated the offended party for labor from 1 to 9 days. Yan yung una. Hindi ka makapagtrabaho. Hindi ka makapagtrabaho ng 1 to 9 days. Physical injuries which did not prevent the offended party from engaging in his habitual work or which did not require medical attendance. Yan pwede din. Mga nakapagtrabaho pa rin siya, pero at least sinuntok mo siya O teka, yung pangatlo, ill treatment of another by deed without causing any injury. Ill treatment, sinampal mo lang, matik, slight physical injury. Sinuntok mo sa mata, black eye, slight physical injury. Ill treatment of another. Ayan, 3. Pag nanampal ka, kasuhan mo, slight physical injury. Ba? Kung sinampal ka sa public, kasuhan mo, slight physical injury, tsaka slander by deed, 2. Mas sinuntok ka na napaiya ka pa sa public. May 3 klase ng paninirang puri, di ba, manig? May 3 klase ng paninirang puri. Paninirang puri sa pamamagitan ng sulat, sa dyaryo, di ba, libel, writing. Yan yung krimen ng mga press, mga media, di ba, ng mga gumagawa ng dyaryo. Si Mayor, corrupt, doon nakalagay sa dyaryo, kasuhan ng libel, yung press na yun. Paninirang puri sa pamamagitan ng salita, pinaiya ang salita, ay putang inang supot ka sa harap ng maraming tao, oral defamation. Paninirang puri sa pamamagitan ng gawa, sa harap ng maraming tao, sinampal ka, o di kaya inubaran ka ng short slander by deed.
paninirang puri sa magitan ng gawa. Meron pa, paninirang puri sa magitan ng social media, cyber, libel. Apat yan. Palitin ko, paninirang puri sa magitan ng sulat, writing, libel. Paninirang puri sa magitan ng salita, oral defamation. Paninirang puri sa magitan ng gawa, pinubaran mo, sinampal mo, slander by deed. Paninirang puri sa social media, cyber, libel. Yan yung apat. Sinampal ka sa public, kasuhan mo slight physical injury, tsaka slight physical injury, tsaka slander by deed. Ito black eye, produced by Fistic Blue, under paragraph 2 siya. Ito siya, dito siya. Physical injuries. O kahit may black eye ka, pwede ka naman magtrabaho Kahit 1 to 9 days. Pero slight physical injury pa rin yun. Example lang number 3 ito. Nanampal. Such as slapping in the face. Slapping in the face without causing a dishonor. Kasi kung may nag-cause ng dishonor, slander by din. Ayan na, paborito ng lahat. Paborito ng mga rapists dito. Rape. Boy naman yung mga keso. Huwag mo lang mag-style dyan. Tanawin ko kayo Mamanig. Pwede bang ma-rape ng babae ang lalaki? Oo, pwede bang kasuhan ng rape ng lalaki ang babae? Yes, sir. Pwede ba? Yes, sir. Hindi nga. Pwede, sir. Paano? Rape ba sexual assault? Sino ang magbibigyan ng example? Nasa... Torias, example. Ano yung sitwasyon kung saan pwedeng kasuhan ng rape ng lalaki ng babae? Na pinasokan ng object ang mga, sir, ng lalaki. Kasukan Pinasukan ng object ang Tulad ng mga dildo, sir. Pinasukan ng vibrator, sir. Sa pwede, sir. sa puwet. Sino ang magpasok babae? Babae, sir. Pwede, no? Ano pag gusto ng lalaki? Rape pa rin ba? Minasar sodomy. Sige, discuss natin. Meron kasing dalawang klase ng rape. Rape sa RPC tsaka rape sa special law. Dito sa RPC to, 266-A. Sa Special Republic Act 8353, yun yung rape. Meron tatawag na traditional rape tsaka rape through sexual assault. Sa traditional rape, ito rape by sexual intercourse. Ibig sabihin may pasok. Sexual intercourse. Rape by sexual intercourse. Ang offender dito, laging lalaki. Committed by a man who shall have carnal knowledge. Pag sinabing carnal knowledge, na sexual intercourse, kaya yun yung legal term ng sexual intercourse, carnal knowledge. By a man who shall have carnal knowledge of a woman under any of the following circumstances. Kaya lalaki na sexual intercourse ka sa babae through force or intimidation. Pinersa mo or tinakot mo, tinutukan mo ng baril, kaya mo siya napasukan. Rape yun. Dahas or intimidation against the will ng babae. Ito pa, woman is deprived of reason or unconscious. May pagtalag sa babae at yung babae walang malay, binetchin mo, di ba sa inuman? Kung sino may mong betchin dyan. Pag binetchin mo yung babae tapos natulog na wala nang malay na pag-sexual intercourse ka, pwede ka kasuhan ng rape. Yan yung paragraph B, kaya yung woman is deprived of reason, walang malay. Bawal kang may pag-sexual intercourse sa babae, pag binetchin mo yan. O binigyan mo ng pampatulog, tsaka na pag-sex ka dyan, atay ka, rape men. At pa, tinan yung Charlie. Fraudulent machination.
O pag sinabing fraudulent machination, o sa mga babae, makinig kayo, baka gawin sa inyo to. Promise of marriage. Pwede nyo kasuhan yung lalaki kapag, sabi ng lalaki sa'yo, sige, papakasalan kita next week, pero iyot muna. Papakasalan kita next week, pero sogo muna tayo, punta mo tayo sa hotel. O pagtapos sa hotel, ba naginom kayo, naginom. Kinamagahan, pagising nyo, sabi mo sa babae lang, sino ka? Ha? Sino ako? Saan tayo? Nagbaliw-baliwan ka na, pwede kang kasuhan ng babae ng rape. Kasi pumayag sa may pag-sex sa'yo dahil papakasalan mo, hindi mo tinupad yung pagpapakasal at tawag doon na rape through fraudulent machination. Tandaan nyo, huwag tayo mong promise ng marriage dyan. Sa babae, parang palang makaiyot, bawal. Fraudulent machination yun. O di kaya nyo si Charlie, grave abuse of authority. May authority ka, sabi sa'yo ni Warden. Sige, papalayain kita dito sa kulungan. Basta, sex muna tayo. O kung hindi ka pinarelease, pwedeng kasuhan yun si Warden ng grave abuse of authority to grave abuse of authority. O kaya sa mga lock-up jail, sa mga pasyente sa police, so yung babae, sige, release kita. Na-release kita dito sa kulungan, hindi na kita kakasuhan, basta sexual intercourse muna tayo. Pwedeng kasuhan ng rape through grave abuse of authority. Yan yung delta. Offended parties under 12 years or demented. Ibig sabihin, kapag ang tawag dyan sa delta, statutory rape. Ha? Statutory rape. Pag naipagtali ka sa babae at ang edad ng babae sa under 12 years old, rape, pwede pumayag pa yan, statutory rape. Pero ngayon, tinaas na ni Duterte ang statutory, ang edad. Hindi na 12, under 16. Ngayon, patay kayo mga tirador kayo dyan na, senior high, patay kayo, under 16 na ipagtali, kahit pumayag yan. Wala ko sinabing eksaktong 16 na under 16 yung edad ng babae. Kahit pumayag yan, pwede kang kasuhan ng statutory rape. Yan ang paragraph D. Paano, sir? O di kaya, wait lang. Wait lang. I-explain ko muna yung demented. O di kaya dito sa demented, pag naipagtali ka sa babae na baliw, yung babae baliw, naipagtali ka sa baliw, statutory rape pa din. O tanong mali, tanong. Sir, paano kung sir? Pag 15 yung babae tapos 18 yung lalaki, 3 years yung pagitan nila, sir. Meron tayo tinatawag na exception, 3 years gap exception dun sa statutory rape pag under 16. Hindi na palag. Maganda yan. Haba yung edad ng babae, ulitin ko as a general rule na ipagtali ka sa babae under 16, statutory rape. Pero may 3 years gap exception. Ang edad ng babae is 15. Tapos na ipagtalig sa ang lalaki is 15, 16, 17, 18. Pag 18 years old yung lalaki, exempted siya sa statutory rape kasi may 3 years gap. Pero pag 19 na lalaki, 4 na taon na yung gap, makakasuhan na siya ng statutory rape. Di ba? Tandaan niyo yung 3 years gap exception. Yung edad ng babae is 14. Tapos yung edad ng lalaki is 17. Napasok sa 3 years gap. Exempted yung 17 kasi pasok sa 3 years. Mga 15 yung babae, pag yung edad ng lalaki is 18. Exempted yung lalaki sa statutory rape. Pero patay siya sa child abuse. Hindi tayo. Sabihin mo, ligtas ka sa statutory rape, 3 years gap. 76 child abuse. Consensual ba yun, sir? Ano na ba rin? Consensual ba yun, sir? Consensual. Kahit pumayag, pwede kang kasuhan. Pag sinabing statutory rape kasi balik, kahit pumayag yung babae, makakasuhan ka. Kahit pumayag siya kasi dahil sa edad niya. Kinasuhan ka, hindi dahil pumayag ka, kinasuhan ka dahil sa edad niya, under 16. Sir, Kasi kasama naman ba diya, under 16 na. Kaya kasi inuman ng mga 15, under 16, patay ka. Nagmumula na naman, no? tanong sir, Tanong. di ba sa abduction, sir, meron ding promise, sir? Pakakasalan. Subduction. Yes, sir. Sana yun, buddy, mamaya di-discuss. Sana yun, seduction. Seduction yung tinutukoy. Mamaya di-discuss natin yan. Abduction, seduction. Mamaya madadaanan natin yan. Paano yung sir? Example lang. Kunyari, may katabi kang natutulog sa isang kwarto na babae. Din sir, kinubaran mo siya. Pero sir, nakasuot pa rin yung kanya, yung panty niya, tapos yung titi mo iban, hindi niya dun sa mismo, sir. Dun sa ari ng
ng babae. Pero nakapanty siya. Yes, sir. Ano yung kwan, sir? Kwan ba yun, sir? Act of lascivious business ba yun, sir? Ganito yung madi. Depende sa intensyon ng lalaki. Baga, nirab niya yung ari niya doon sa panty ng babae, pero walang penetration. Pero may intensyon ba siya na ipasok? Kung may intensyon siya na ipasok, attempted rape. Attempted rape. Kung may intensyon, pero kung wala siya intensyon na ipasok, nirab niya lang yung ari niya doon sa panty, acts of lasciviousness lang. Makalimugan. Yan lang pwede sa kanya. Patanong. Proceed tayo sa isang rape sa Republic Act 353. Dito kasi sa rape by sexual intercourse, ang offender laging lalaki, ang biktima laging babae dito. Dito sa rape by sexual assault, ito na Republic Act 353. Any person under any, ito yun, no? Ito yung element ng paragraph 1 kanina, rape by sexual intercourse. Ito yung element sa paragraph 2, that the offender commits an act of sexual assault, that the act of sexual assault is committed by any of the following. Ito, pinasok mo yung penis mo sa bunganga, or sa anal or tumbong against sa will ng isang tao. Tandaan mo mga nega, penis, pinasok mo sa bunganga. Pwede makamit ng lalaki sa kapwa lalaki. Di ba? Yung tropa mo, pinilit mo, pinasubo mo yung burat mo sa kanya. Against sa will niya, pwede kang kasuhan ng rape ng tropa mo. Rape through sexual assault. Pinasubo mo yung ari mo sa mouth niya. Pwede kaya, di ba mga lalaki dyan, di ba, tuwing gabi, nag-group study kayo? Nagiinuman kayo habang nag-study. Tapos nung malasing na kayo, pagkagising mo ka ng mugaan, tangina mo, pre, naginuman lang tayo kagabi. Ang site na ng pet ko ngayon, Kung tinumbungan ka ng tropa mo, pwede mo siya kasuhan ng rape kasi pinasok yung penis doon sa anal orifice. Pwede yung kasuhan ng kapwa lalaki. Nasodomi pa. Nasodomi kami. By inserting any instrument or object into genital or anal orifice ng isang tao. O any instrument, kahit anong instrumento, pwedeng vibrator, pwedeng razor, pwedeng hanger, pwedeng martilyo, pwedeng lagare, pinasok mo doon sa genital, sa vagina ng babae, or sa anal ng lalaki, pwede kang kasuhan ng rape. Di ba, sir, pag nakadigdang doon sa concert, sa mismong labia minoris niya. Ano na ba di? Paano, sir, pag nakadikit lang yung burat niya doon sa concert, sa labia minoris ng babae. Madadaanan natin sa kabilang slide. Madadaanan natin sa kabilang slide yung standby. Madadaanan natin. Mabalik mo na tayo dito. May tanong ako sa inyo ang mga isang bading, yung bading. Sabi sa'yo ng bading, oy, buddy, 150, BJ 150. BJ 150. Ang ginawa mo na, yamot ka, ba't 150 lang? Kumuha ka ng dildo, pinasubo mo sa buhanga niya. Ayaw ng bakla, pinasubo, pinilit mo yung subo sa buhanga niya yung dildo. Pwede ka bang kasuhan ng rape through sexual assault? Paragraph 2. Pwede ba? Ayaw ng bading, pinilit mo, pwede ka bang kasuhan ng rape through sexual assault? Sir, against the will ng bading. Against the will na, against the will. Mga nega, maganda na senaryo. Yung instrument, mga buddy, yung instrument, yung dildo, pwede lang yan sa vagina or genital ng babae. Pwede lang yan sa anal or genital. Walang napanggit na bunganga dyan. Hindi siya pwede kasuhan ng retrosexual assault kasi walang napanggit. Yan ang instrument. Pwede lang sa vagina or sa anal. Yung penis, yun yung pwede sa mouth. Pag burat mo, pinasubo mo doon, pwede lang kasuhan ng retrosexual assault. Yung pinasubo mo lang naman instrument. Sa mouth, penis lang pwede. Tsaka sa anal. Sa instrument, vagina lang, tsaka anal. Yan yun mga bad. Hindi ka pwedeng kasuhan. Dapat penis ang pinilit mo para sa buhanga niya. Pero pag dildo, hindi pwede. Ang kaso lang dun sa'yo, grave coercion. Pamimilit. Pinilit mo para sa buhanga niya. Grave coercion, hindi rape or sexual assault. Kuha. Yes, sir. Yes, sir. Observe, sir. Kasi, di ba yung iba nga, di ba, pinasukan ng bote ng gin yung viral sa babae, no?
Yung bote lang din, instrument yan ah. Yun na lasing yung babae man, di ba? Pinasukan ng bote ng gagawang puta. Pati yung plastic na kapsilyo. Masara ulo, no? Kung ano balitaan nyo yan, viral. Tanong ko, sir. Tanong may tanong. Doon po sa payments of promise sa rape, sir, maging liable pag meron ba siya sa rape pag after intercourse siya ng promise, sir? Hindi, dapat before, buddy. Kaya pumayag yung babae sa'yo dahil pinakakuhaan mo siya ng marriage. Yun yung point doon. Kaya siya pumayag may pag-sex sa'yo dahil pinakakuhaan mo before, hindi after. Ganun yung point. Kasi hindi siya may pag-sex sa'yo. Hindi siya may pag-sex sa'yo kung hindi mo siya papakasalan eh. Pero hindi mo talaga pinakasalan. Before. Anong sir? No. Paano pag during, sir? Pag during, wala ang sinasabi lang doon, buddy, before. Pag during, kasi pumayag na siya eh. Doon pa lang sa pumayag na siya, wala na eh. Di ba? Pero during, wala. Hindi mag-apply yung rape doon during. Mag-apply lang siya before. Bawal yung during tsaka after. Bawal yung present tsaka future. Dapat past lang. Thank you, sir. Ito tanong, sir. Wait, tanong. Yung daliri, sir, ma-consider ba itong instrument, sir? Yung ano ba di? Oo, daliri. Daliri, sir. Ma-consider Oo, yung pinindyokan mo, tropa mo. Ginanong mo yung tropa mo. Patay ka, pwede ka sa ng recto sexual assault. Consider instrument yan. Kasi any other than penis, instrument yan. Yung pinjok pa kayo ha. Tanong, sir. Sige, tanong. For example, sir, sa rape, sir, yung victim, sir, tapos yung minor, magiging liable po ba yung offender sa rape, sir? Pares minor, maging liable yung minor, malamang mati. Pero ang mangyari nyon, pag natulad siya ng guilty, ang mangyari sa kanya, masususpend yung sentensya doon sa DSWD. Yung mangyari doon, pag minor ang offender. Liable pa rin, rape ng rape eh. Guilty, pero ang sentensya niya masususpend doon sa DSWD. Thank you, sir. Tanong. Sir, question number sa mutilation ba yun? Mutilation, sige. Sir, paano pag nakagat ng venomous na ahas kasama ko tapos wala na oras para ipunta siya sa ospital? Then, ang ginawa ko, pinutol ko na lang yung kamay niya para di kumalat yung venom. Pasok po ba sa... Ang point kasi ng mutilation, ang point ng mutilation, intention mo bang putulin para putulin? Sa'yo kasi, ang intention mo para tulungan, hindi para putulin. Sa mutilation, intention mo na putulin. Yung intention mo, pinutol mo para putulin. Diba? Yung kasi pinutol mo para tulungan, hindi siya mapasok sa mutilation, buddy. Tulong ang ginawa mo eh. Wala kang evil intent. Walang malis. Observe, sir, observe. Matanong. Dami nung nalalaman na krimen ah. Pwede na nga maging investigador. Kung gusto niyo maging police investigator, dapat maalam kayo sa criminal law, book 1 at book 2. Wala na kayo buddy, labdia majora, labdia mayora. Ito, what consummates the crime of rape? Tandaan niya, sa rape, walang frustrated ah. Sa arson may frustrated, pero sa rape wala. Merong attempted rape or consummated rape, walang frustrated. Ano, 50-50 lang, sir? Ano naman nakakalati lang pinasok ko, inugot ko na frustrated, ben. Sir, Raulo. Ayan o. Penetration of the labia. Labia. Ba? Alam yung pisngi. Search na natin. Hindi kasi pa ako nakakita nung hindi pa ako nakakita niya in actual eh. Search natin. Yung parang kwan ng baka, yung dun sa Wait lang. Ito search natin. May Google naman eh.
Hindi pa ako nakita kasi sensitive ako sa mga ganito eh. Ayaw ko makita ng mga ganitong mga pagitain. Ayan. Alam niyo yung labia, alam niyo yung labia. Alam niyo yung labia majora ka. Outer lips. Tumama lang dyan sa labia majora. Kaya yung labia minora, yan o. Kahit sa labia majora lang tumama consummated rape na kahit hindi pumasok sa vagina. Hindi pumasok sa bras. Dumikit lang sa labia majora. Patay ka, consummated rape agad. Ito lang penetration. Ayan. Grabe naman to, parang taong na taong isa. Kaya pala tinawag na taong, no? Ayoko ng ganyan, ako makita ng ganyan. Na-mental block ako. Tandaan niya, pag tumama sa labia majora, consummated rape na agad yan. Sir, para pag sa bulbul lang, ang dabong ng bulbul kagubatan, sir, sa bulbul lang, hindi tumama sa labia majora, attempted lang. Pero mas dumagpi na doon sa labia majora, consummated. Kahit sir, naka-underwear yan sir. Ay, iba ko sa pag underwear. Pag na-underwear, hindi dumampi. Hindi dumampi sa labia, attempted lang siya. Pero pag yung underwear, pinilit mo talagang idein, pumasok o rape na. Pumasok na penetration eh. Paano sir, kung hindi mo sinagdang malapit sir? Ha? Paano kung hindi mo sinagdang lumapit sir? Kung hindi mo, hindi wala, walang krimen ng aksidente, bakit? Kung hindi mo sinadya, sa rape kasi ano yan, dulo. Dulo, crime of dulo. Walang kulpa sa rape, crime of dulo yan. Hindi mo sinadya, oh. Hindi ka naman sinadya, binusa ko lang yung titi ko, ah. Binusa ko lang yung short case, dinampi. Hindi sinadya, no? Sir, narinig ko, nag-lock yung kwan ng babae tapos kwan ng lalaki. Hindi na nakatanggal. Nag-lock sir. Yung vagina ng babae tapos titi ng lalaki, ikwan. Nag-lock sir. Hindi na Nag-lock nakatanggal sa Jan Ludgros. Jan Ludgros, sa Shaina. Wala. Ano, krimen na nag-lock? Mga ba, ano magandang krimen kaya doon nag-lock? Interlocking. Wala namang ganong krimen, buddy. Nag-lock. Operated na, wala. Year of the dog siguro, sir. Year of the dog. O ba pwede, year of the dog, no? Dog style. Dog style crime, no? Walang krimen. Kung pumayag yung babae, nag-lock eh. Kung pumayag, walang krimen. Pero pag nag-lock, patay ka kung hindi pumayag. Ma-rape yun. Ba, hindi kasi din ang intent mo. Eh kung pumayag naman babae, hindi naman ay nasa ano nag-lock eh. muscle lagi. May pagkaso siguro si John Lloyd Cruz, no? Naglalak, you know? Ito na statutory rape, mga buddy. 16, under 16. Walang sinabi exact 16, ha? Under 16. Okay, Alex, sa proceed. Ito, patay na, basic. Crimes against person. Matik, patay, basic. Kasi walang malilito. Sa crimes against person. Maligay. 35 question, nasa bukto. Tandaan nyo, 35 question. Basic. Walang malilito. Kukulin natin lahat yun. Alam nyo na mga elements eh. Diba? Nasend ko na yung PowerPoint ha. Lahat. Book 1, Book 2, Procedure, Evidence, saka CGS, saka Human Behavior. Huwag kayo gano'n mag-focus sa CGS, saka Human Rights. 5 tanong lang kunin yun sa human rights, 5 sa CGS, 5. Hindi-discuss natin yung 5 na yan mamaya. 5, 10. Dami, Book 2. Papay ka dito men sa Book 2 kung hindi ka nag-aral dito. Title 9 tayo. Crimes against personal liberty and security. Ay meron tayong kidnapping and serious illegal detention. Makinig. Elements ha. Tayo, kidnapping and serious illegal detention. Nakapalog yan sa 267. Ito yung elements. That the offender is private individual. Ha? Tandaan nyo. Ang offender dito dapat private individual. Paano pag public officer? Ano magiging krimen? Kidnapping and serious illegal detention ba? Anong krimen pag public officer? Ano detain sa'yo?
Good, Detention, sir. arbitrary detention pa public officer, pero pag private individual, ang nag-detain sa'yo, kidnapping and serious illegal detention. Ito yung element number 2. Ang offender is private individual. He kidnaps or detain niya yung another in any other manner deprives the latter of his liberty. O dineprive niya ng liberty or kinulong niya. That the act of detention or kidnapping must be legal. Kasi meron tayong legal na detention eh. Yung nakagawa ng krimen, may legal grounds. Ito, walang legal grounds. Illegal. Yung pag-detain mo sa kanya. That in the commission of the offense, any of the following circumstances is present. Yan yung A, B, C, D. Yan ang masasabi na serious illegal detention. Kasi meron tayong serious illegal detention, meron tayong slight illegal detention. O ito ang masasabi na serious illegal detention ha. That the kidnapping or detention lasts for more than 3 days. Makinig, ang kinidnap or dinitain mo, lalaki, pag umabot ng 3 araw, more than 3 days ha, hindi 3 araw, more than 3 days, ibig sabihin 4. Pag umabot ng more than 3 days or 4 days, serious illegal detention na. Pag lalaki, ha? That it is committed simulating public authority. Dito sa number 2, wala tayong pake sa araw. Kinuha mo yung tao, nagpanggap ka na otoridad, napanggap ka na, pulis, halika dito, pulis ako, sumama ka. Matik, walang payo yun sa 3 days. Kung nagpanggap ka na public officer at meron kang public authority, serious illegal detention. Pangatlo, that any serious physical injuries are inflicted upon the person kidnapped or detained or threats to kill him. Ano ba? Lalaki, kinidnap mo lalaki. Isang araw pa lang kinidnap, pinagbantaan mo na siyang patayin, binugbog mo, pwede yung pinagbantaan, pwede yung binugbog. Diba? Ayan o, serious physical injury are inflicted. Kahit 2 araw, isang araw, magiging serious physical injury. Serious physical injury. Tuloy, serious illegal detention. Pang-4, that the person kidnapped or detained is minor. Walang pake sa araw. Pag minor less than 18, under 18, pag minor ang dinitain mo, matik, serious. Babae, pag female ang dinitain mo, walang pake sa araw, matik, serious illegal detention. O kaya, public officer ang dinitain mo. Paano pag si teacher, ba si mayor, si kapitan, ba si police officer, pag yun yung mga dinitain mo, walang pake sa araw, matik, serious illegal detention. Patandaan niyo yung 4 na sitwasyon ha, kung kailan magiging serious illegal detention. More than 3 days, lalaki, nagpanggap ka na public authority, binugbog mo, nagkaroon ng serious physical injury doon sa dinitain mo, nagbantaan mo siyang patayin, serious illegal detention pa din. Hindi kaya serious illegal detention din pag minor, babae, o public officer ang dinitain. Pag public officer yung salarin, arbitrary ka ngayon. When maximum penalty, kailan daw magiging qualified or magiging pupunta sa maximum yung penalty? If the purpose of kidnapping or detention is to extort ransom, imbes na medium lang sana, di ba may minimum, medium, maximum tayo. Imbes na medium lang sana yung penalty mo, dahil kinidnap or detain mo para makuha ka ng ransom, magiging maximum. When the victim is killed na, patay mo or dies as a consequence of detention. Diba? Serious illegal detention, walang homicide ha. Pag napatay mo, serious illegal detention, yun ang maximum. Hindi lahat ng pagpatay, homicide lang. When the victim, pag na-rape yung biktima, matik naging maximum yung penalty. When the victim is subjected to torture, tinorture mo, yung biktima mo, magiging maximum yung serious illegal detention. Ito naman yung slight illegal detention, basic lang to, ganito lang yun. That the offender is private individual, that he kidnaps or detains another or in any other manner deprives him of his liberty, that the act of kidnapping, detention is illegal, that the crime is committed without the attendance of any of the circumstances enumerated in Article 267. Slight illegal detention lang siya. Yung pagka-detain mo, wala dito sa 4 na nabanggit. Wala yung A, B, C, D. Pag wala yung A, B, C, D, slight illegal detention lang. Ibig sabihin, kinidetain mo dito yung lalaki 1 day or 2 day. Slight illegal detention lang pag lalaki. Kasi pag babae, automatic. Wala pa sa araw. Pag babae, minor public officer yung dinitain mo, serious illegal detention. Dito sa slight illegal detention, applicable lang to sa lalaki, 1 day or 2 day, or 3 days mo siyang dinitain. Pag more than 3 days na, patay, serious illegal detention na. Or may tanong, sa serious slight
May tanong kay Mama, dito ang clarification. Klaro ba? Sir, pwede pa ulit, sir. Sige. Ganito lang yan, no? Ganito lang ba, tandaan mo. Simplihan natin. Sa slight illegal detention, ang biktima mo dito, lalaki, lagi. Ha? Sa slight illegal detention, lalaki, lagi. Pag dinatin mo siya, 1 day, 2 day, 3 days. Slight illegal detention. 1 day, 2 day, 3 days. Lalaki ang dinitin mo, slight illegal detention. Ngayon magkakaroon ng serious illegal detention pag yung lalaki ang dinitin mo is more than 3 days. Ibig sabihin ng more than 3 day, pag umabot na ng 4 days, yung lalaki na dinitin mo magiging serious illegal detention na. O di kaya, nagpanggap ka na public authority, mapumunta ka sa bahay, oy, alika sumama ka sa amin, sumama ka sa amin. Nasama ka sa amin. Mandiditin ka namin. Hindi naman si public officer. Kasi pag public officer, arbitrary. Dito, nagpanggap lang siya ng public officer. So, kukulong ka namin. Serious illegal detention agad. Pag nagpanggap ka. Pag sabi ka simulate, nagpanggap ka ng public authority. Walang pakisaraw yan. Mga 2 araw mo lang kinulong ng lalaki. Pero dahil nagpanggap ka ng authority, serious illegal detention. Letter C, yung dinitin mo na yun na lalaki, binugbog mo at nagkaroon ng serious physical injuries, matik ko lang pakalam sa araw, 1 day or 2 days, basta nagkapag-inflict ng serious physical injury, pinagbantaan mo siyang patayin, magiging serious illegal detention yan. O di kaya, matik, walang pakisaraw, pag ang dinitin mo is minor, 1 araw mo lang yan, na dinitin, kinulong, serious agad. Female, babae, serious agad, 1 araw, 2 araw, 3 araw. O public officer ang kinulong mo, police ang kinulong mo. Serious illegal detention, walang pakisaraw. Yun lang, ito lang yung 4 na instances para magkaroon ng serious illegal detention. Pag wala sa nabanggit na 4, slight lang, lalaki na dinitin mo 1, 2, 3 days. Kuha ba rin ba? Yes, sir. Oh, ang dami pala nakatan ngayon ah. Kala ko, unti lang. Dami niyo pala si Bindi na talaga na. Shout out, sir, from Bohol. Shout out from Bohol. Din ako nakaraan ah. Sa Tagbilaran. Punta ako dyan. Sa Sen Representative. Tagbiliran. Libon sayang hindi ka pinuha ng namin, Prof. Saan ba kayo? Sa kami, sa Alibon. Ikaw nga yung sinasuggest namin niya kunin niya, Prof, kaso hindi ikaw ang kinuha niya. Iba yung kinuha niya. Sayang. Oo, marami pa kayo review dyan? Dami kami, sir. 70 plus kami. Halos kilala ka namin lahat doon. Ikaw ang namin. Ikaw ang nagbibigay lakas. Charot. May lakas, no? Dahil pala kayo dyan, boss. Ganyan na. Dami dito, sir. Madami. Nakikita dyan ako. Kaya hindi pa nakikita. Kaso, puno na sked ko ba di? Wala na kasi sked ko. Hindi siguro ako ma-invite nila. Din anong review center ba yan? St. John Review Center, sir. SGRC. SGRC. Nag-chat Yes, sir. sa akin yan. Nag-chat sa akin. Kaso, puno na sked ko. Hindi ko na kayo puntahan. Kinuha ka pala na Sir Napalya kasi ikaw lang ang namin mas may natutunan pa ako sa'yo, sir, kaysa sa ibang Ang gata. Promise, sir. Nag-chat sa akin kaso puno sked ko. Hindi ko na mapuntahan. Wala namang problema Dito naman tayo nakikita. Kung anong lecture ko dito, ganun din doon. Paras lang. At least dito, paras lang naman Di ba? Sabihin mga tropa mo dyan mag-abil. Badi sabihin mo tropa mo mag-abil. Sa mga hindi pa nang pag-abil, sayang, mura lang naman Hindi naman mabigat to gano'n. At least matulungan natin sila. Sinasasyon namin, sir, ibang ka-review na mag-appeal kasi napakaganda mo mag-discuss. O napakaganda ko pa, no? Lagi kinisip. Basic, no? Pwede na agad mag-take bukas ng book. Pwede na agad kayo mag-take bukas ng book to, no? Sa board exam, no? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Legit yun, sir. Legit kasi sinabi na mas maraming matututunan sa isa.
Mamaya na naman tapos lecture tayo sa 269. Dito, sir. O sige, bali, ano mo na. Banat mo tayo, mamaya na tayo magkulitan. O, Article 269, simple lang to, unlawful arrest. Dito, yung elements ng unlawful arrest, that the offender arrests. O, tanong. Yung sa illegal detention, sir. Kung for example, sir, yung Sa illegal individual, yung private individual, sir, may nakita siya na bata, sir. For example, yung mga badyaw, yung mga yagi. Kinuha niya, sir, para alagaan, gano'n. Paliguan, pakainin. Makakaroon ba, sir, ng illegal detention? Ito. Elements ang masasabi niyan. Kaya ba di? Yung kinuha daw yung mga badyaw ng mga batang palaboy. Ito. Kidnap ang tawag doon, badi kinuha niya na eh. Mati-kidnap na yun. Tapos yung kidnap na, yung pagkuha sa bata, illegal yun. Kailangan ipaalam yun sa magulang. Isa pa, minor, yung sinasabi mo, pasok siya sa serious illegal detention, badi. Kidnap, pagkuha niya, kidnap na yun. Hindi forget detain na kidnap. Kidnap na yun. Illegal yung pagkuha niya. Hindi ka basta-basta manguha ng mga bata dyan. May isa pa minor, pasok sa bali sa serious illegal detention. Hindi sa senaryo mo. Kahit yung intention niya, sir, maganda naman, gano'n. Oo, kahit yung intention niya maganda, wala nang pakiang batas dun sa intention niya maganda. The moment na kinuha yun, kidnap na illegal yun. Kasi, ganito yan, imagine mo may anak ka. May anak ka minor. Yung minor mo na yan, anak, ako mas mayaman ako kunin ko yung anak mo na walang paalam. Ang intention ko, buhayin yung anak mo, di ba? Pangit. Illegal pa rin, kahit sabihin mo, ang intention mo maganda, kinuha mo yung bata. Diba? Serious illegal detention pa rin yun, ba di? Kuha mo yung konsepto, ba yun nakuha mo yung concept? Yes, sir. Okay, very good. Punta tayo sa unlawful arrest. That the offender arrests or detains another person, paras lang, inaresto at or detain mo. Dito nagkatalo sa purpose. Ang purpose ng offender is to deliver him to the proper authorities. That the arrest or detention is not authorized by law. Inaresto mo na, hindi naman siya authorized ng batas. Ang purpose, so ba't mo siya dinitin or inarrest para i-deliver siya sa proper authorities para kasuhan. May nga lawful arrest. Ganito yung mga badiamanig. Pagbabanggain natin yung pagbabanggain natin yung illegal detention, arbitrary detention, tsaka unlawful arrest. Tatlo yan. Detention yan lahat. Ang nag-detain sa'yo, public officer, arbitrary detention. Pag ang nag-detain sa'yo, public officer, arbitrary detention. Pag ang nag-detain sa'yo, private individual, Ulit na tayo. Pag ang nag-detain sa'yo is private individual, illegal detention. Pag nag-detain sa'yo is public officer, arbitrary detention. Pero, kahit sino, dito kasi sa unlawful arrest, walang sinabi, pwedeng private individual, pwedeng public officer, walang sinabi dyan, hindi na-specify. Ibig sabihin kahit sino. Ang purpose, ba't ka detain, para sampahan ka ng kaso. Ikaw lagay dito, inaresto mo yung tao, dadaling ka namin sa police station para kasuhan. Unlawful arrest yun, mga buddy. Tandaan nyo pag ang purpose mo, bakit mo dinitin or inaresto yung tao para kasampahan ng kaso, unlawful arrest. Pag dinitin mo lang without legal ground, private individual, illegal detention. Pag dinitin mo public officer without legal ground, arbitrary detention. Pero pag dinitin mo siya, ang purpose ng detention is para sampahan ng kaso to deliver him to the proper judicial authorities, unlawful arrest. Kuha, badi, kuha. Bigyan ba tatlo? Yes, sir. Ang ingay kasi nakasama ko dito Suntokin mo ako. Makikinig ako dito Sabi mo, inayo ka sa first bank, kulit mo
Ulitin ko.